So, ito na yung ating inaantay. Ay, si Rainier at saka, ay, ano yan, Tre? Parang meron kang secret ah. Si, ano po pangalan, te? Jessa. Jessa, ayan. Joke lang yung mga tropa. Behave po si Rainier kasi magtitingin lang sila na kwarto dito sa baba, di ba? Ayun, so yun po mga tropa. Pasok, pasok. Ayan, ayan. Dito kami sa basement at dito kasi papakita ko yung kwarto habang sinisipong ba ako. Umaatake talaga yung allergic rhinitis ko kaya naligo na ako kanina, bahing na ako ng bahing, sobrang di ko na maano yung bahing ko. Tapos meron tayong bisita na dumating kasi may titingin nga dito sa kwarto, sa isang kwarto namin dito sa baba. Ayan po ang kabatch kong si Rainier at naka-shades pa dahil maliwanag dito. At syempre meron tayong kasama, ayan, from Plomas. Ano pa pangalan, te? Jessa. Jessa Zaragoza. Jessa Zaragoza. Ayan po, si ate po pala ay isang swine tech, di po ba? Yes. Swine tech dito sa Plomas. Anong company? Topics po. Topics. Tapos nasa barn siya ng mga baboy. Tama po ba? Tama. Tapos sa Pilipinas, Piggery pa rin sa Pilipinas, tapos dito piggery pa rin. Swine tech din ako sa Pinas. So paano pa yung trabaho yung swine tech na sa Pinas? 2 years ako nagtatrabaho sa breeding. So ako yung artificial nagpa-process ng semen para pang AI sa so parang lab tech. Lab tech? Yes. Ganun. Yes, di maganda yung trabaho na yun. Oo naman. Nakakapanganak kayo ng baboy? Nagpapanganak din ba kayo? Sa department namin, hindi. Kasi kami lang yung nagpapabuntis. Kami yung nagpapalaki sa ng biik sa sow. Pero iba na yun din yung sa farrowing, ganyan. Kasi iba't naman mga ibang department. Yes, anong lugar doon sa Pinas? Sa Davao po. Sa Davao? Nasa Davao ako. Paano ka nainggan yung pumunta ng Canada? Parang naiinggit lang din kasi yung mga classmates ko sa college, nandito na sa Canada eh. Parang sabi ko, wow naman, parang ako din, nainganyo din ako, uy, bakit sila nakapunta, bakit ako hindi? Yung ganun ba? So, kaya nagtatanong din ako sa mga classmates ko kung anong agency nila sa Pinas, kaya yun, parang nag-apply na lang din. Ganun. Meron ding tayong batch na swine tech, di ba? Dalawa. Kailan ka dumating? Dumating ako noong September 2023. 2023. Yes, ano pala yung agency na in-applyan mo para makapunta dito sa Canada? International Staffing Organization, ISO. Nasa Makati yung nila. Yung office nila. Magsaysay naman kami. So, sa ibang agency naman yun, pero bound to Canada pa rin. Yun. Buksan mo yung lighting natin, pre. Yung lighting na. Ayan yung lighting. Studio type. Ayan, kasi yung ilaw kasi kanina, medyo ano yung mga requirements sa pag-a-apply ng swine tech sa Pinas, sa agency? Pinakauna, college graduate, at least 2 years experience as sa piggery na may 1,000 plus na sow level. Dapat may experience talaga na at least 2 years kasi pag wala, di ka din nila So sa amin, ang experience namin sa butcher, 3 years. Medyo mahaba-haba. Pero ako, sinobrahan ko ng 3 years para mas sigurado. Ganun yung ginawa ko nun College graduate lang yung pwedeng mag-apply as swine tech. Oo, so far sa pagkakaalam ko, parang kailangan talaga college graduate. Kahit hindi ka animal science, kasi animal science ako So, kahit hindi ka animal science, basta 4 years graduate ka, tapos yung experience mo naman is piggery. Kunwari, meron akong experience sa piggery. Marami kasing background hog racer sa atin. Marami, sobra. Kunwari, meron mga ganong pero hindi siya graduate ng 4 years. May country ata na tumatanggap ng mga ganyan like UK and Australia sa pagkakalam. Pero dito sa Canada parang kailangan talaga sa swine tech kailangan talaga 4 years. Sa experience, di ba? Kasi piggery ang experience mo sa Pinas. Kasi may kilala ako na actually nandito na. Siya ng mga feeds, yung parang dealer, ahente ng feeds. So pwede rin ba sa inyo, sa agency nyo yung
ganong experience? Depende na siguro yan sa employer kung tatanggapin ka niya kahit ganun yung experience mo. So, kasi may mga kasama din ako na sa sales siya sales rep siya, pero natanggap naman siya. So, baka siguro pwede. Siguro depende yan sa agency at saka pupunta ang country. So, yung mga tropa, at least, nasabi ni Jessa, dito sa vlog ko na yun ang mga requirements. Pero huwag kayong mawalan ng pag-asa. Baka merong ibang agency o mga ibang country na tumatanggap ng ganyan. Yung process ng pagpunta dito sa Canada, kami kasi ni Rainier, katagalan. 2019 tayo, di ba? 2019 kami ni Rainier. Tapos, nag-antay kami ng sobrang tagal kasi pandemic. Pandemic din. Oo, halos wala na kaming pag-asa nun. Halos 2 taon din akong naghintay bago nakaalis. Bakit 2 taon? Kasi nga yung farm na pagtatrabawan namin na barn is under construction pa siya. So, hindi pa siya tapos. Dito sa Plumas? Dito dyan sa Plumas. So, parang paisa-isa mo na yung pinapa-flight nila, yung ganun. So, hanggang, kaya nga, pinakahuli ako. Ako yung pinakahuli sa amin na batch na nakaalis. Nasa 20 na ata kami. Dumiretso ba agad kayo dun sa piggery? I mean, meron ba kayong titiran doon? May naka-ready ba? Kasi kami nila Rainier noon, mga tropa. Meron kaming, nung dumating kami dito, na-quarantine kami ng halos 1 buwan. Tapos nung dumating kami dito sa Nipawa, nagkaroon tayo ng 1 buwan na libre. 1 buwan na libre bahay. Tirahan pala. Tapos 1 month na carpool. 1 month na carpool, tapos sangkatutak na pagkain inuwi natin. Kasi order kami ng order nun. So inuwi namin yung mga pagkain namin galing Winnipeg nung quarantine kami. Sa amin naman, 5 days kami downtime sa Steinbach. So may Steinbach? Yeah, may host doon na siya yung kumukuha sa mga yung dumarating galing Pilas. Tapos ipapastay niya sa kanilang bahay ng 5 araw. Tsaka libre naman yun din yung pagkain namin doon. Ilang gaano katagal yung libre? 5 days. 5 days? Tapos pagkatapos naman, bibigyan kami ng yung parang gift cards na worth 200, something like that, para pambili ng mga pagkain, yung pang-grocery namin. Ano yung downtime? Para rin siyang quarantine, pero iba yung quarantine kasi hindi ka makakalabas. Kami naman, nakakalabas kami, pero hindi kami pwedeng pumunta sa yung may mga babuyan, yung mga ganun. Yung downtime para sa infection, ay parang ng baboy. Kasi galing ka ng piggery. Galing ako ng piggery, galing pa ng Pinas. So, ang Pinas baya yung pinakamadaming may sakit na sa flu. Ano yung tawag doon? Swine flu. CSF. Mga ganun. Kasi yung quarantine pala noon sa tao to tao, di ba? So yung sign niya naman sa downtime is yung baboy na dadapo sa'yo tapos baka mapasa sa ibang baboy. Ganun pala yun yung downtime. Akala ko downtime natin sa highlight. Downtime sa linya. So ayun, Jessa, ano yung pagkakaiba ng trabaho sa Pilipinas, kasi piggery, sa trabaho mo ngayon dito sa Canada? Dito ang pinagkakaiba naman, kuya, kasi sa Pinas yung trabaho physical pa rin naman. Pero pagdating dito physical pa rin, pero pag naririnig mo kasi sa iba, ang mga swine tech din ng mga kaibigan ko, nasabi nila nakakapagod yung trabaho nila, pero para sa akin mas nakakapagod yung trabaho ko sa Pinas kasi nga parang lahat sa akin na dun dito naman physical siya, tapos wala na yung recording hindi sa amin yung recording. Tapos sa Pinas, sa akin yung records, lahat ba, so stressful siya. Maganda naman, okay naman yung trabaho, pero stressful yung trabaho ko sa Pinas. Dito naman, nakakapagod, pero pagdating mo sa bahay, wala ka nang iniisip na yung trabaho ko bukas, may gano'n. Yung parang kung ano lang kailangan magawa mo ngayong araw, yun lang, wala na, kinabukas mo wala, iba na. Ganun pa rin, pero namamanage nyo yung time namamanage mo yung time doon kasi sa Pinas, kasi nga sa dami din siguro, sa laki din ng barn sa Pinas, at yung mga Pinoy, di ba, iba tayo ng iba tayong mentalidad doon. Pagdating kasi dito, kailangan teamwork. Hindi matatapos yung trabaho niyo kung hindi kayo magtutulungan. So kailangan kasi may allotted time lang kasi yung inibigay, so 8 hours. Sa Pinas, kahit pa mag-overtime ka, walang bayad yun. Walang bayad, libre, charity. Dito, kailangan mo siyang trabahuin ng 8 hours kasi
sa company namin, hindi kami na-allow na mag-overtime. So, kailangan naming matapos siya before 3. So, kaya yun, para sa akin, mas nakakapagod yung trabaho ko sa Pilipinas. Ang ibig sabihin mo, Jessa, multitasking ang nangyayari sa'yo sa Pilipinas. Dito, meron ka lang designated na trabaho talaga na pwede mong gawin. Ayun, parang, tapos ito pa, yung parang sa teacher ba? Tapos na yung klase mo, tapos mag-uuwi ka pa ng trabaho. Ayun, parang ganun, di ba? Ganun yung nangyayari sa Pinas. Ganun din yun sa'yo sa Piggeries, ano? Pero dito, mga tropa, ayun, designated lang na trabaho na pwede niyang gamit. Anyway, ganun naman lahat dito. Sabi nga namin sabi ko nga sa vlog ko, bakbakan yun sa amin, pero sa kanila, sa inyo, iba. May bakbakan din, pero hindi ganun ka bakbakan. Kami ni Rainier, mga katropa, ay nominee kami, provincial nominee kami. So, ibig sabihin, nasa Pilipinas pa lang kami, nominee na tayo, di ba? Nominee na kami. So, pwede na kami mag-apply ng PR namin dito. Ganon din ba sa inyo dun sa company ninyo? Sa amin naman, oo. Nominee din kami ng nagland dito. Pero kaso sa amin is kami yung nagprocess talaga ng residence ay PR namin dito. So kami, may consultant naman kami, pero nga lang, yun nga, kami na ang nagbabayad, yung kami na lahat. So lahat. So malaki-laki ding mga gastos. Oh, malaki-laking utang talaga yung mangyayari. Pag apply ka ng PR, gagastos ka rin. So medyo malaki-laking pera din, no. Kung pamasahe, ayun din, pagka mga printing, ganun, bayad-bayad din. So, gagastos ka rin dito. Kasi may mga kailangan din ding bayaran sa pag-apply ng PR. Nasabi mo na yung diferensya ng trabaho mo sa Pilipinas sa trabaho dito. Ngayon naman yun sa barn. Ano yung pinagkaiba ng barn na pinagtatrabaho mo sa Pinas saka yung barn na pinagtatrabaho mo ngayon dito? May mga barn din doon sa Pinas na parang naka-automatic na siya. Pero kasi kailangan pa rin ng tao eh. Kahit na automatic siya, kailangan mo pa igaganon. Ano yung igaganon? Parang tawag nito, kailangan mo pa siyang may pakainin ba? Parang maganon. Tapos dito kasi naka-timer, may oras. So pag oras na nakainan, automatic na bumabagsak. So hindi ka na mahihirapan na mag-feeding sa kanila kasi nakakain na sila kahit wala pang tao eh. Sa Pinas, manually nagpapalabas ng boar. Tayo ang tao ang magkuhan na yung boar hindi lalagpas dito. So, ayan, pero dito kasi may sasakyan na sila eh. Boar limo yung tawag doon. May sasakyan yung boar na i-remote mo lang siya na, paandar mo na yun, para ganun eh. Sumusunod naman sila? Hindi, kasi nakasakay yung boar sa boar limo eh. Boar limo. So kung may remote yun, so ikaw nagko-control kung, dito, hanggang dito lang, para yung mga inahin sa gilid-gilid, makaamoy ng board, di ba? Yun yung pag nagpapa-heat check kami, sa Pinas kasi, kailangan ikaw talaga yung nasa harap ng board. Igaganon mo siya para hindi siya lumagpas. So, kailangan mo siyang bantayan mo talaga na, ganunin mo talaga kung kailangan, ganunin mo talaga na hindi ka makagat. Dito kasi nakasakay na yung board sa board remote, saka remote na lang. So, ibig sabihin, parang hindi mo na kailangang tapikin yung baboy, kasi sa Pinas, sinatapik nila. Kasi mga ngagat. Oo. Hinahawakan, mga ganon. So, walang physical contact doon sa mga baboy ngayon kasi nandun na sila automatic. High-tech pagka ganon. Di ba? Paano yung araw ng trabaho nyo dito at sa Pinas? Paano yung diferensya? Dito sa amin, Monday to Friday kami. May Sabado lang kami pag may overtime at kailangan ng company. Sa inyo ba? Ganon pa rin. Monday to Friday dito sa Canada. 8 hours, 7 to 3. Tapos, 2 days off. Saturday at Sunday, off namin yun. Pero, yung Saturday at Sunday, kasi nga, di ba, off lahat ng staff. So, kailangan may mag-work pa rin doon. So, minsan, palitan-salitan kami ng weekend. Yung 4 hours lang naman. Pero, hindi naman yan kada linggo. Parang salitan lang ba? So, sa dalawang consecutive na weekend, wala akong weekend duty, tala next naman, gano'n lang. Hindi naman mahirap yung trabaho, di ba? Pag ganun lang. At least napapakain pa rin yung baboy ng Sabado at Linggo kahit wala kayo. So, ano yung isi-share mo na benefits ninyo dun sa topics? May bigay na karne, isang whole na baboy na yun, pero nakakatay na siya. So, parang karne na yung natatanggap namin. So, pwede namin siyang hatiin
pwede namin ipahati. Half ngayon matatanggap namin, tapos half na naman sa winter para 2 beses kasi nagbibigay. Hindi, mabubulok na yun. Hindi, kaya nga, di ba? May freezer. Ah, okay. Oo. Kaya nga may Magtatagal. freezer. Oo, yun nga lang. Tapos, wala lang. Nasa sayo na yan kung paano din mo din siya ma-dispose. Pwede mo ibigay sa mga kakilala. Pwede mong bigay kay Ren yan. Oo naman, Bigay ko pwede. rin sa'yo. Bigay mo sa akin. Oo. Ayun. Eh di, may libreng ano na pala tayo, pre. Meron na. Summer, Oo. may iihawin na tayo. O, ihawin. O, tama-tama. O, may kalahating baboy na kami ngayon. Hindi, joke lang yan. So, maganda pala. Oo, parang ano din. Okay din kasi yung company namin. Kaya yun. Ano yung in-expect mo na pagdating mo dito na inaasahan mo talaga? Babe, pagdating ko dito, in-expect ko talaga na yayaman ako. hindi, yun. Reality yan. Kasi di ba sa isip natin pag nasa Pinas tayo, uy, pag nasa abroad ka, malaki yung makikita, Oo. pera na kikitain mo talaga dito. Dito. Oo, talaga. Pero nung dumating ako dito, my God, yung sahod ko, parang kung lang siya, sapat lang siya sa bahay, yung ganon. Makakapadala ka pa naman ng malaki sa Pinas. Oo. Kaso nga lang, magtitipid ka sa pagkain mo. Expect mo talaga na ganon nga. Akala mo, yayaman ka na agad dito, di ba? Kasi mas malaki nga yung kikitain mo dito kaysa sa kinikita natin sa Pilipinas. Ano pa yung mga in-expect mo maliban doon sa kita? Ini-expect ko kasi, pag darating ako dito sa Canada, so, makakatulong ako sa parents ko, di ba? Yun naman talaga kung nasa Pinas. So, parang nakikita ko, parang ganun pa rin naman eh. Parang nasa Pinas lang din ako. Kaso nga lang, nagkuha lang siya. Parang, tawag dyan, kumbaga, kung nasa ganito ka pa lang nung nasa Pinas, dito, sa Canada, kasi social na, Oo, Canada na eh. Canada eh. So, ganun pa rin. Meron nga akong content na sinabi ko, social dahil sa pangalang Canada. Di ba? May pagbabago ba ngayon? So far naman, meron naman Meron na. naman kuya. Hindi naman yung mapa natin na kung sa Pinas yung sahod natin hanggang isang kain lang, Oo. yung ganun. Dito naman, makakabili ka naman ng mga, yung hindi mo nabibili doon, kaya mo siyang bilhin ngayon dito, kaya mo siyang, parang may budget ka na ba? Makaka-budget ka na, oy, yung noon, Android yung cellphone, no? Ngayon, pwede ka na mag-upgrade ng iPhone. iPhone kasi pwede lang pala utangin. Pwede utangin. Pwede pala utangin, kasali pa yun sa bill ng Totoo naman yun talaga mga tropa. Pwede ka na mag-upgrade. Kumbaga, kung hindi mo kayang bilhin sa Pilipinas yung, kunwari iPhone. Diba? Tapos dito, kaya. Hindi kayang bilhin. Kayang utangin. Kasi sa totoo lang, utang naman talaga yung karamihan dito eh. Bilang swine tech Jessa sa Pilipinas, tapos meron ka na rin experience dito for almost 6 months, magsi 6 months na kasi March. Ina-advise mo ba ang mga swine tech sa Pilipinas na mag-apply dito sa Canada? Oo naman. Bakit naman? Kasi nga, yung sahod natin sa Pinas, maliit lang talaga yung sahod natin sa Pinas. Pero pagdating kasi dito, times 4, times 5, yung sahod mo ng isang buwan, makikita mo lang siya sa mga 10 days. So, advice ko talaga na, yung mga, especially mga unsay graduate na, magkuhan talaga yun. Kumuha kayo na muna ng experience, tsaka, kumuha muna kayo ng experience sa Pinas, kahit 2 years lang. Tapos hanap kayo, apply kayo dito sa abroad, Canada ba, Australia, kahit saang bansa. Pero sinabi mo, di ba, parang kumakasya lang yung budget, di ba? So, may naiipon pa ba? Oo, may naiipon. Eh, paano? Sa sahuran, makaipon pa rin naman ng 10,000, 15,000 ng Philippine money. Oo. Oo. So, malaki-laki na rin yun. Malaki na yun? Malaki-laki na yun. For 10 days mo yun lang yun kikitain. Iisang buwan mo na yun sahod sa Pinas eh. Tsaka, kahit papano naman, hindi naman, yung ine-expect mo na yung pamilya mo sa Pinas makakakain, sobra-sobra naman. Yung napapadala mo naman sa Pinas, sobra-sobra naman yung napapadala mo. So, ang point ni Jessa, at least, yung naipapadala niya mga 10 to 20, mga ganun. Kumbaga, hindi niya kayang ibigay yan sa pamilya mo sa Pilipinas. At saka dito mga tropa, kung nandito ka, makakapag-save ka pa ng konti. Kahit 100 lang bi-weekly. Bi-weekly din ba kayo? Bi-weekly. 100 bi-weekly.
Pag naipon yan, hindi mo mapapansin, malaki na pala. Ganun, at least may pamasahin kang pauwi. Pamasahin lang pala Oh, po eh. hindi, joke lang yung mato. I hope nasugot ni Jessa yung mga katanungan at yung experience niya dito na i-explain niya ng mabuti. Kung sakaling may mga katanungan kayo, pwede kayong mag-comment. At syempre, mababasa natin yan, masasagot natin yan. At ang sasagot ay si Rainier. Sasagutin ko kayo. Oo, sasagutin ko yun. Magko-comment yan. Mag-reply sa mga comment. Oo, so, Si Ray? si Rainier. Asin? Oo, hindi, joke lang. Kaya pala nandito mga katropa dahil nag-spousal siya. Yun. Kasi naghahanap siya ng kwarto para sa asawa niyang darating. Tama ba? At dito sa baba namin, dito sa kung saan kami naka-stay, may bakante pa. Kaya ewan ko lang kung magugustuhan o ano, bahala na. Depende, mahirap muna magbitaw ng salita. Pero yun ang nangyayari. So hanggang dito na lang mga katropa yung vlog natin. At maraming salamat po sa panonood at suporta. At kung may katanungan nga talaga kayo, comment lang kayo at sasagutin ni Rainier. Baka di talaga kayong dalawa. Kaya mas mabuting palayain muna siya. Huwag mo nang pagurin ang sarili mo na punasan ng mga luha sa iyong mga mata. Ayun. Bye! Baby, you